Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katawhan mingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa. Mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Day ubayan nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga pinadala siya sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna. Humingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay o pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga magbahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingarian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo ni ini. Kun giingon ni ini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod ang pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao na tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa. Og kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inamdam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay o dili gayod kahilabtan ng iyang mga butang. Apan kun may labin pang kusgan nga mosulong o mubuntog kaniya, ang labing kusgan mo sakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya o bahin-bahino ng iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako. Ang dili mo tabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaay. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka datong espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala o mangitag kapahulayan. Kung dili siya makaplag niini, magkanayon siya. Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya, og makakaplag sa balay nga malinis og maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya. Musa manulod sila og mupuyo didto. Usa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kay sasinugdan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali sa ating lahat. Kumusta po? Sa ating ebanghelyo ngayon ay ina-accuse si Kristo na yung kapangyarihan niya sa pagpalayas ng demonyo galing ni Beelzebul. Sino ba yan si Beelzebul? One of the princes of the demons. One of the prince of demons. Siya po ang demonyo sa gluttony, sobrang pagkain, sobrang pag-inom ng alak. Ang demonyo sa likod niyan ay si Beelzebul. I encountered many times Beelzebul during exorcism. Hindi po sila spiritual concept. They are spiritual person. Yung mga demonyo po ay totoo na persona. Katulad natin, wala lang silang katawan. Pero they are person possessing intellect and will. Ngayon, dahil promise ko sa inyo, a series po ito of catechism, yung homily ko po, ay nag-live ako kanina, pero hindi na ako mag-focus sa homily. Dito ako sa ordinary attack of the evil spirit in us. Dalawa po yung atake ng demonyo sa atin. Ordinary and extraordinary. Yung extraordinary, yung kanina.
may sumisigaw. Yun po ang extraordinary. But parang nakafocus lang tayo sa extraordinary. But sa ordinary harassment of the evil spirit, lahat tayo hindi makalusot. Okay? Una, snares of the evil spirit. And the second one is the temptation of the evil spirit. Nandito na tayo sa temptation. Bakit hindi mo elaborate ang snare of the evil spirit, Father? Tapos na. Continuation po ito. No? Focus muna tayo sa sinabi ni Saint Augustine, the phases, there are stages of temptation. The first one is suggestion. The second one is the pleasure. The third one is consent. Mag-focus muna tayo sa pleasure. Okay? Ready na kayo? Pleasure, ang sarap. Kalami. Nam, nam, nam. No? Sabi ni Father Chad Referger, page 222, pleasure follows the suggestion. Ang nauuna talaga sa temptation ng demonyo is suggestion. Maglagay siya sa utak natin. Saan niya ilagay? Sa utak natin. Sa imagination natin, sa memory natin, yung suggestion niya. And then, kapag pleasurable, ito na po, nandito na tayo sa pleasurable moment. The second stage of temptation. Pleasure follows the suggestion. Ang nangunguna, suggestion. Suggest siya sa mga images sa isipan natin. Pleasurable, kalami. Katamis. Pero itong pleasure follows the suggestion. Instinctively, our lower tendencies are drawn towards the suggested evil. And a certain pleasure is experienced. By the way, para maintindihan natin ito, may dalawang parte sa ating spirit, sa ating soul. The first one is the inferior part. Ano yung una? The second one is the superior part of the soul. Oh, may soul ba kayo? Kung hindi na yan sasagot yung katabi nyo, yung soul niya ay walay na sa katawan. Patay na yan. So ngayon, kilalanin natin yung sarili natin. Yung kaluluwa natin may dalawang parte. Una, inferior part and superior part. Itong sinasabi ni Father Chad Referger, our inferior part drawn towards the suggested evil. Itong inferior part natin, yung lower part sa ating kaluluwa, madali lang ma-attract sa suggestion ng mga demonyo. Ano ba itong lower part sa atin or inferior part? Okay. Kikilalanin natin yung ating sarili. Ang ganda nito. The more we study this, the more we acknowledge ourselves. Unang-una, ito po. So, focus na ako sa catechism ko, ha. Superior part of the soul, ito yung dinidiscuss ni Father Chad. Pero babasahin ko muna yung buo na statement ni Father Chad. Sabi niya dito, yung lower part pala natin ay always attracted to the suggestion of the evil spirits, the pleasure. Itong lower part sa kaluluwa natin ay attracted to all the suggestion of the evil spirit. A certain pleasure is experienced, many a time happens, says St. Francis de Sales, that the inferior part of the soul takes pleasure in the temptation. Yung inferior part sa ating kaluluwa, mag-enjoy. Wow! Ang sarap! Yung inferior part, inclined towards the suggestion of the evil spirit. Without their having been consent, kahit wala pa tayong consent, kahit hindi pa nag-say yes pa yung will natin,
Kahit hindi pa nag-say yes yung intellect natin, yan talaga yung nature sa inferior part sa atin. Yung mga lalaki, makakita og hubag. Hubagang ati, uy. Salad. That's the inferior part of the soul. Incline to the suggestion of the evil spirit. Kakitag putig paa, lingi dayon. Kasab-an dahil sa asawa, nganong mulingi man ka? Ang paaras inyong asawa may tutuki, bahala, nagluod. Inferior part of the soul is drawn towards the suggested evil. Yan talaga yung nature sa ating inferior part. Uy. Patuloy tayo, no? Nay against, without your consent, bigla lang yang papasok sa'yo. Without thinking. Without approval of your intellect and your will. Dalawa po yung ating faculties, intellect and will. Yun po ang superior part of the soul. This is the warfare. May gera po sa loob ng ating kaluluwa between inferior part and the superior part. Saan ang gera? Sa loob natin. Uy. Ang dami palang gera sa loob ko. Gusto ko nang magbago. Pero ang sarap. Kalami. Hindi pa na ako mabuyaan akong kabit, Father. Sana dalawa ang puso ko. Uy. Kahit may asawa ka na, kakanta ka pa rin. Ano yung kanta mo? Sana dalawa ang puso ko. Sisumpay na? Di na sana? Basta mo na, no? So, padayon na and then atong tagad-taguro nag-explain. Saint Paul also experienced a spiritual warfare within himself. Saint Paul describe when he says, his flesh wars against his spirit. The desire of the inferior part of the soul conflicting consistently to the superior part of the soul. Uy, di na ko ganahan taman libak. Ano nakapanglibak? Di ba? Ang superior part mo, ni correct ni mo through reasoning. Sayop dyan eh. Pero ganahan man ka. Hoy, si kuan ba? Ato-ato na dyan eh. At tinoon dili. Tanawan niyo yung tapad. Yung katawa? Oh. Napadayon ta, this is a spiritual warfare within ourselves. This pleasure does not, as long as the will refuses to consent to it, constitute a sin. So, hindi pa po yan kasalanan. Yung inferior part natin, dahil inclined siya sa kasalanan, hindi pa po yan kasalanan. And as long as, take note uy, makinig kayo. As long as you never give consent. Sino yung mag-give consent? Approve. Yung intellect mo at yung will natin. Sino yung magbigay ng yes? Yung consent? Ating intellect and ating will. Okay? Yet it is a danger since the will finds itself thus as solicited to yield consent. Kapag ma-obsess na yung natin, yung inferior part natin, no? Dahan-dahan makontaminate na tayo. So, ano ba yung superior part of the soul? This is what makes us spiritual beings capable of reason, free will, and love of God. Ano itong superior part natin? May reason tayo, di ba?
Ah. Alam naman ng mga politiko na hindi maganda yung corruption. Totoo, hindi. Alam nila yan. May ghost project, may ghost employees din. Laging nag-receive ng mga salary without service. Oy, totoo. Hindi lang ghost yung project natin. Ang daming mga ghost employees. Uy, totoo? Hindi. Alam nilang masama yon. But they follow more so to their inferior part of the soul, the lower part of the soul. Ano yung superior part of the soul? Our powers, our intellect and will. Ano yung intellect? Allow us to know the truth, understand God, judge between good and evil. Yun po yung intellect natin. Alam natin na masama yung maghingi, tatanggap ng pera during election. Pero ang sarap eh. Ang sarap. Kapag hindi natin tatanggapin, Father, pupunta yan sa leader. We justify because we follow the inferior part of our soul, inclined towards the suggestion of the evil spirit. And in the will, intellect and will, ito po yung superior part of the soul. Ano yung superior part of the soul? Nasa inyo lahat yan. Akala nyo, ka-Father Darwin lang ba yan? Yung katabi mo, may intellect and will yan. Unique ka. Amen? Wala na akong magawa sa buhay ko, Father. Ganito na ako eh. Hindi totoo yun. Gamitin mo yung superior part of your soul. You have intellect and will. It is freely given by God to all of us. Therefore, before the presence of God, we are equal. Because we are given the same intellect and will. The superior part of our soul. Naintindihan ninyo? Uy. Hindi natin alam eh. May superior part pala ako, Father. Kahit ganito lang ako. Yes! Natutuwa ba kayo ngayon? Because we follow our inferior parts. We are slave by it. So ngayon, ina-explain ko sa inyo yung parte sa atin mismo para maintindihan natin yung sarili natin at maintindihan din natin yung mga kapatid natin bakit sila nabilanggo sa inferior parts. Ano itong inferior part? Inferior part of the soul. This includes bodily instincts, emotion, and passion. Yeah, reactive tayo. Yun po yung inferior part of the soul. Concupiscible appetite, attraction to pleasure things, food. Kita tayo ng pagkain. Kalame, kahumot sa buwad. Kinsabay nagluto og buwad. Humuta, oy. No? Nakita kag litson. Wow. That's the inferior part of the soul. Irascible appetite. Ano yung concupiscible appetite? Inclined tayo to pleasure. Wow, ang ganda. Wow, ang sarap. Inclined yung inferior part of the soul sa pleasure. Kalami. Kaanindot. Katamis. Yan po ang inferior part of the soul. An irascible appetite, reaction to difficulties, anger, fear, pride. Ako lang tama. Sino bang pare dito? Ako lang! Ako ang mag-resign. Paghuwat mo ba pare mo? Ako'y mag-protein eh. Irascible appetite. It is part of the inferior part of the soul. It is inferior portion of our soul. Okay, patuloy. The superior part
law of my mind. Ano itong superior part? Law of my mind. Ano yung law of my mind? Reason and will. Di ba? Minsan ay mas malakas pa yung inferior part. Galit ka na! Wala ka na, irrational ka na. Hindi mo ginamit yung reason mo. Pwede naman gamitin mo yung reason kahit hindi, i-tame mo yung inferior part natin. Law in my members. Ang second is inferior part. Ano itong inferior part? Law of my members. Meaning part of my senses. Fleshly desires. This is the inner conflict. The soul knows what is good but feels pulled toward what is bad. Sabi ni San Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi kanta na, si Andrew gusto kong bumait pero di ko magawa. Because there is an inner struggle within us. In a spiritual life, the superior part must govern the inferior part with the help of the grace of God. Alam nyo, kapag lagi kayong nag-receive ng grasya ng Diyos, on the way na po si Father Martin for confession, and then mamaya din, after sa lahat, tutulungan ko siya for confession. Dahil tatlo po yung ina-exercise ko kanina. Yung isa, grabe. 2 demonyo yung sumigaw. 2 demonyo yung pumasok sa kanyang katawan, batang-bata. Dalakita. At tinanong ko siya, alam mo ba na sumigaw ka? Wala, Father. Alam mo ba yung 2 demonyo pumasok sa iyo? Hindi pa patuloy ko pa mamaya, 2:00. Meron pang mga e-exercise natin. Bukas din, meron pa din. Sunod na araw, meron din. Bakit? Nakatulong yung mga demonyo, ginagamit ng Panginoon para mabuksan yung isipan ng mga magulang. Dahil yung mga magulang ay busy sa negosyo. Hindi na wala nang panahon sa pagsimba. Wala nang panahon na magkaisa yung buong pamilya sa pagdasal. Nakapasok yung mga demonyo. At sabi ng isa doon, Father, may tumawag sa akin. Mga 20 siguro, Father, may nasapian sa isang paralan dito sa Bohol, Father. Ko salamat sa Diyos. Marami naman kaming ma-evangelize nito. Uy. Huwag na kayong matakot. Mga nanay, mga tatay na nandito, gamitin nyo yung prayer ng simbahan kung mag-react ang anak ninyo. Kayo na ang mag-deliverance. Dito, ini-empower namin kayo. Not to threaten you, but to empower us to be dependent on God. Kami dito ay tutulong lang sa inyo. Once a month lang ako mag-exercise sa mga possess. At yung pamilya ang magdasal para sa Kanya. Dahil hindi ko kaya po ako lang mag-isa. Kaya nga may deliverance ministers tayo. Huwag kayong matakot po. Bakit dumami yung mga demonyong sumasapi sa pamilya natin? Because we are full of fear. Puno tayo ng takot. Kung ako lang, nung una, nung dinalahan ako ng possess, kung ako lang, ay natatakot talaga ako una Niputi ako itlog. Father, ayaw ko. Nganong ako man. Ikaw lang tudluin ko. Pero nakita ko, natatakot pala yung mga demo. Ako takot. Takot din demonyo. Pareho kami. Nung una kong na-encounter yung demonyo, takot ako. Paglapit ko sa demonyo, takot din yung demonyo. Pagkapareho kami dapat hindi kami pareho. And then I increase my faith. Hindi na kami pareho ngayon. I increase my faith. When you increase your fear to the demons, pareho kayo. Wala kayong pagkaiba. Mga magulang na nandito, family members na nandito,
Increase your knowledge. Increase your faith. That's the reason why we established this center to empower all of you. Amen. Shh, natatawa ba kayo ngayon? So patuloy tayo last 2 minutes. Katikisim po ito hindi ito homily. Yung homily mo, Father, saan? Nandun sa live ko. Para hindi natataas yung aking katikisim. So ngayon, ito, importante po ito. So, yung grasya ng Diyos, tayong lahat, kasali si Father Darwin, will receive the grace of God, the grace of purification. Lahat ng kasalanan ninyo, isumbong ninyo sa pari. You receive the grace of confession. For how many years you never receive it? Only the grace of God can put an order to the 2 parts of the soul. Superior parts must govern our inferior part. With the help of the grace of God. Paano yun? Na-disorder na yung society natin. Why? All of us never receive the grace of God. We depend only on our own strength. Nagbabatay lang tayo sa lakas natin. Totoo, hindi. Now, pasalamat tayo, Father Martin is on the way. And then, kung hindi maubos ni Father Martin, sasamahan ko siya for confession. Mamaya na. Dahil mag-exercise muna ako sa mga nademonyuhan. And then, after deliverance, lalabas ako po. And then, mag-anointing of senses ako mamaya, anointing of the sick then. So, patuloy tayo. Last 1 minute na ba? No, wala naman ko yung oras. Ugma na lang ni nato tiwason. Sabi ni Lolo, kung magpinto si Lolo niya, katugo na siya sa doy. Unya na nato tiwason atong storya ha. Tungtong sa gapas na impas. Tungtong sa upos na hipos. Ugma na punta mag-story doy. Sige lo, mga tug na ta. So karon, kay wa naman ko'y oras, tungtong sa gapas na impas. Tungtong sa upos na hipos. Ugma na nako tiwason ha. So how to reconcile and unify the parts of our soul. Amen. Halog banindog apil lang nangatog. Hukawa na ninyo. Atong ampuon ng pag-ampo sa katawhan,